Sa pagdiriwang ng 2nd year anniversary of Jesus the Anointed One Church, Cayman Islands Chapter, ay ating sariwain ang masasayang kaganapan at kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Tulad ng mga Israelites na nagpalipat-lipat ng lugar bago nakarating ng Canaan, ang JA1 family ay nagpalipat-lipat rin bago nakahanap ng permanenteng tahanan. Halika't samahan niyo kami at sariwain natin ang nakaraan ng JA1 family. Our God uses even the most humble beginnings for His glorious end. Dito sa tahanan na to nag-start ang lahat. Dati-rati, ang tahanan na to ay ginagamit para sa Bible study ng isang small group of Filipino Christians. But God has a big plan for this small group of faithful followers. Noong March 2006, dumating si Pastor Jing dito sa Cayman. Siya ang International Director ng JA1 Philippines. Together with a faithful band, na-impress sa kanila ang pangangailangan ng isang Filipino church dito sa isla. At tulad ng anumang pagsubok, lahat ay dapat magsisimula sa Diyos. Noong July 2006, nagkaroon ng overnight prayer meeting sa First Assembly. Matindi ang galaw ng Diyos sa meeting na ito. Nagkaroon ng napakaraming prophecies, at halos lahat ng prophecies na ito ay naganap na. Halimbawa ng fulfillment ng mga ito ay si Moriah, si Ezekiel, at ang registration ng church. Mabilis nagbunga ang overnight prayer meeting na ito. Noong September 2006, naganap ang kauna-unahang Sunday service dito sa tahanan na ito sa CUC. Sa service na ito, itinalaga ni Pastor Jing si Pastor Ed Nacion bilang main pastor ng JA1 Cayman. Itinalaga din niya ang mga elders at ang mga pinuno ng iba't ibang ministries. Sa patuloy na paglago ng pamilya ng JA1, nangailangan ng mas malaking lugar kung saan dadrausan ang mga gawain. Kaya't ibinigay ni God ang South Community Center bilang isa sa mga venue na ito. Halika, punta na natin si Cheyenne para malaman ang iba pang detalye. Cheyenne, pasok! Salamat Ate Aileen, ngayon nga ako nandito tayo sa Southtown Community Center kung saan naging madalas na venue sa mga gawain. At alam niyo ba, maraming first special celebrations ang naganap dito, katulad ng Father's Day at Father's Day. At halika, silipin po natin ang ilan sa mga ito. Ang First Mother's and Father's Day celebration ay masayang ginunita ng bawat isa. Nagpakita ng kani-kanyang mga talento ang bawat miyembro at syempre pa, binigyan ng karangalan ang bawat nanay at tatay para sa kanilang walang sawang pagmamahal para sa kanilang mga anak. Bukod pa rito, ang unang batch ng Basic Seminar at Discipleship 1 students ay nahasa para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. And for God's glory, sila ngayon ay matinding nagagamit sa iba't ibang gawain ng Diyos tulad ng Bible studies. Oh, minsan pa pala kayo. Natuwa ba kayo sa pag-reminis natin? Pero, ops! Hindi lang dito ginanap ang iba't ibang gawain, kundi dahil nga sa wala pa tayong permanenteng lugar, gumamit din tayo ng iba't ibang venue. At isa na rito ay ang Mary Miller Hall. Natatandaan niyo pa ba yun? Kaya, halika, puntahan na natin ngayon at naghihintay na doon si Ate Aileen. Tara, let's! Asan na kayo si Cheyenne? Ang tagal lang! Ate Aileen! Uy! Nandito ka na pala! Oo, bakit yan sa'yo? Nag-traffic ako sa Walkers. Pero I'm glad na nandito ka na! Me too! Ayan! So, katulad na sinabi mo kanina, hindi lang sa South Community Center ang ginamit ni God para sa Sunday services natin. Dito rin sa Mary Miller Hall. Pero alam mo ba, dito rin naganap ang isa sa pinakamahalagang celebration sa history ng ating church, ang first anniversary ng JA1. Tama ka dyan. Dinanap na ito noong October 2007. At naalala mo ba kung sino ang ating guest speaker? Sino nga ba yun? Naku ate, matanda ka na talaga. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na si Bishop Art Gonzalez. Ay, oo nga. At isa pa palang big event. Dito rin ginanap ang first Inner Healing and Deliverance Seminar. Ay, tama. Ang dito rin ginanap ang unang Advanced School of Deliverance. Halika, Cheyenne! Tingnan natin! Tara! During the first anniversary celebration ay nagpakitang gilas ang bawat isa. At pinangunahan ng dynamic praise and worship team ang celebration kasama ang energetic dancers ng tambourine at flags.
ang pinaka-highlight, ang kagila-gilalas, kahindik-hindik na performance ng power dance. Pinungunahan, syempre, ng one and only beautiful Cheyenne. Yay! On a serious note, ang pinaka-highlight ng celebration na ito ay ang message ni Bishop Art. At isa rin sa mga naging highlight ng event ay ang pagtatalaga kay Mr. Edgar Chodoro bilang pastor. Ops! Kilala niyo ba kung sino siya? Tan-tananan! Walang iba kundi si Pastor Bong Abad. Siya ay diniklara bilang assistant pastor ng JA1 Church, Cayman Islands Chapter. Mula Mary Miller Hall, nandito naman po tayo sa Prospect Youth Center kung saan ginamit din ang lugar na ito sa ilang mga mahalagang gawain. Two of the most memorable events na nangyari sa lugar na to ay ang first leadership camp noong March at ang second overnight prayer meeting noong June ng taong ito. Grabe, ang saya ng leadership training camp, no? Oo nga! Di ba, Ate Aileen, nandun ka nun? Oo. Ano naman yung mga natutunan mo dun? Ay nako, ang dami. Pero ang hindi ko makalimutan ay yung sila Paul and Cyrus pala ay napakadaming backup at saka sidekick. Talaga? Ano naman importansya ng mga sidekicks? Well, alam mo, parang serve ka kay God, hindi ka lang dapat frontliner. Ang natutunan ko, kahit behind the scenes ka, kailangan faithful ka. Ikaw, anong impact sa'yo yung leadership training camp? Matindi. Dito ko na-experience ang inner healing at tunay nga, Ate Aileen, na ang Diyos ay nagpapagaling na kahit anong klaseng sugat, especially ang mga sugat na hindi nakikita. Amen! Hoy, Jen! Diyos ka muna! Salamat! Finally, nandito na tayo sa church. Oo nga, nakarating din! At noong July 2008 nga, ibinigay ito ng Lord bilang current worship days. Natapos ang renovation sa loob lamang ng 3 linggo. Salamat sa mga magigiting nating volunteer na mga kalalakihan at syempre pa, hindi papahuli ang moral support, love, and food ng mga kababaihan. At ngayon, ginagamit na po ang lugar na ito sa halos lahat ng gawain. At least for now, dito ginaganap ang lingguhan na services at prayer meeting at mga practices. Pero, simula pa lang ito. Ika nga sa Isaiah 54 verse 2, "Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your stakes." Sa kasalukuyan, dito tayo ay tinanim ng Diyos at maaari nating itong ihalintulad sa isang maliit na paso. Pero, ang lahat ay dapat humanda sapagkat napakarami pang magagandang bagay ang ibibigay ng buhay ng Diyos para sa ating pamilya. At sa pagpatuloy nating paglalim sa kanyang salita at pagpapalakasan sa isa't isa, kaakibat nito ang ating paglago. At ang Diyos nating mapagpala ay tiyak na may hinahanda pang mas malaking lugar para sa ating pamilya.